Okay, so this is a recorded discussion. So, yung sa pagbuo po ng draft, no, kahit para lang kayo nag-i-scratch, no, gumagawa lang kayo sa scratch paper ng designs before you integrate or talagang gumawa ng model. Kasi sabi ko nga sa inyo, yun po kasi yung guidelines ninyo kung ano yung bubuin ninyo. So, mahirap kasing magbuo ng or gumawa, no, na kung kailan yung biglaan, no? Dire-diretso na, wala nang drawing, no? 'Di ba kapag nga gagawa ng bahay, lagi may blueprint, no? Kasi yun yung susundan mo, yun yung basis mo, no? Yun yung structural design mo na kailangan mong buuin. So, hindi naman pwedeng gagawa ka ng bahay nang wala kang plano. So, ganun din po yung idea or the logic behind bakit kailangan natin gumawa ng draft before we do the actual designing. Okay, so let's say, since this is a 5 by 5 meters, no? So, ang gagawin ko muna is the top view. Okay? So, 5 by 5, assume that this is a 5 by 5 meters na sukat. Okay? And I'm going to do the top view. Okay, so top view muna yan. Okay? And then, since this is 5 by 5 meters, so paano ko ipagkakasya yung mga other elements? So, kailangan ko dyan nung counter. Okay? So, yung parang, di ba sa mga kiosk, meron yung lapagan, no, yung counter sa gilid para doon naka-display yung mga product or doon nagse-serve ng mga product, doon ginagawa yung mga product. Okay, so ganun, no. So let's say since this is 5 by 5 meters, kung gagawin kong 1 meter yung counter ko, so medyo mahaba siya, no, medyo malaki. Okay? So may nagre-raise po ng ng hand. Sino po 'yon? May question? Okay, so habang ginagawa ko po yung draft, maglabas kayo dyan ng bond paper or papel. Mag-draft po kayo individually ng design ng kiosk na gusto po ninyong gawin. So again, the size of our kiosk will be 5 by 5 meters. Okay? So, habang nagdi-discuss ako, gumawa na po kayo, no? Kung pwede nyo umpisahan sa top view muna, kasi ako ay prefer na top view muna po yung ginagawa ko. At least, ma-maximize ko yung spaces ko dito sa loob. Okay? So, yung counter na gagawin ko is siguro kalahati lang nung metro, no? So, kung kalahati lang yan, so assume that this is 5, I mean 0.5 meters. Okay? So, let's say this is 0.5 meters, no? And mamaya na po natin yan yung actual na sukat sa paggagawin na po natin yung actual model. Okay? So, gusto ko din dito sa gilid merong additional counter which is 0.5 din ang width. Okay? So, maglalagay lang ako ng konting space dyan sa gilid. And kasi dyan ko gustong ilagay yung pinto. Okay, so dyan yung entrance, andyan yung exit. No? Alangan naman nakakulong tayo dyan sa loob ng kiosk. Anong gagawin nyo dyan? Pagpapasok kayo, hindi naman kayo pwedeng sumampa. Tama? Okay, so meron dyan maliit na door or space para pwedeng mag-exit and entrance. So, additionally, gusto ko din maglagay ng counter dito. Okay, still, ang size is 0.5. Okay, siguro hanggang dito. Okay. And dito naman sa likod, so gusto ko kasi sa likod, parang meron siyang wall. Okay? So, merong mataas na wall. Tapos, yung wall niya, dun ko i-display yung other products. Okay? So, since for display lang siya, no, pwede na siguro yung 0.25 dyan. Okay? So, let's add additional dito sa likod. Okay? 0.25. So, hanggang dyan siya. Ayan. So, assume na this is 0.25 ang size niya. So, mamaya hindi na natin kailangan i-assume yung sizes because i-measure na po natin yung actual. Okay, so let's say that's 0.25 for the back. And then, gusto ko yung taas niya is around 1.5 meters. Okay, so lagyan natin ng mga sizes. No? So, dito, okay, width. Okay, so the width is equivalent to 0.5 meters. Okay, same dito. Okay, so hindi ko pa matansya yung kanyang haba. Okay, so this is additional 0.5 meters.
Kung naka-laptop kayo, pwede din po kayo sa laptop gumawa. Okay, pero pwede din po kayong gumawa sa papel na kailangan po ninyong i-submit mamaya. Okay, and please kindly ready your unit, laptop, desktop, computer, since mag-actual po tayo. Okay, and the other one for width, or yung kanyang lapad lang to ha, this is 0.25. 0.25 meters. Okay, so siguro ang haba nito is 4 meters, 5 meters, and 4.75 meters. Okay, so possibly ang haba niya, the length, kasi nag-iwan lang tayo ng 0.25 dito, tama? So the rest na consume na natin. So 5 by 5 meters, bawasan mo lang ng 0.25, so that's 4.75 meters yung kanyang length or haba. Okay, so dito naman is 5 meters ang kanyang haba. 5 meters. Okay, same dito naman siguro, siguro sabihin natin 1 meter yung naiwan nating size dito, no? So, kung 1 meter ang haba niya or length niya is, okay, so the length ay, hindi natin isasama to, so minus 0.5, 1.5 is 3.5. Okay, so 3.5 meters. Okay, so yan yung kanilang haba. So, of course, yung length nitong isa dito is kagaya ng nandito, since consume niya yung point to point nung ating kiosk. Okay, so this is 5 meters ang kanyang length. 5 meters. Okay, so ganyan, no? So this is our top view. Okay, so ganyan. So meron pa rin tayong enough space sa loob para makakilos freely yung ating mga employee or tayo mismo na nandito sa loob po ng kiosk or tayo yung bantay. Okay, and then the height dito. Okay, so let's assume na ialalagay po nating height gusto ko kasi mataas siya, no? Kasi magsaserve siya as pinaka-wall in which may mga drawers yan sa gilid na, ay may mga drawers sa loob. Nandiyan din yung logo ko for example. And siya yung magsaserve as parang mga cabinets, no? Na pwede po nating doon i-display yung ating mga products. So, ang kanyang height, okay, so if we're going to start sa pinakababa, siguro around 2 meters. Okay, so tansyahin ko na lang muna, no? And of course, kailangan din meron itong height. Okay, so dapat, ang idea ko, dapat mas mataas itong pinaka-back kesa sa mga counter. So, kasi din sa SketchUp, kung makikita ninyo, meron dyan tao. Okay, so itong tao dito, no, siya yung isa sa mga guide natin. So, kung kiosk yan, hindi naman pwedeng hanggang ganyan, kataas yung counter. Kaya hindi naman pwedeng ka-level niya yung counter. So, tama. So, basically, mga siguro kalahati ng tao yung height ng kiosk natin para abot pa rin po niya yung counter. So, hindi po kasi pwedeng mas mataas yan sa tao kasi nga po, ang ginagawa natin is kiosk. Okay? So, siguro, kung kalahati ng tao, so, let's say 0.5 meters yung taas ng kiosk natin. Okay? So, 0.5 meters ang height sa lahat. Okay? So, lagyan natin. Sa remaining, okay, so height ng mga counter, height ng ating counter is equivalent to 0.5 meters. Ayan. So, meron na tayong draft, meron na tayong guidelines sa kung ano yung gagawin po natin. Okay, so, we can now proceed. Okay, so mahirap kasi mag-drawing dito. Wait lang. So, let's say, the perspective view is ganito. Ang hirap mag-drawing dito. O, diba, tiko? Okay, so mamaya na lang yan, no? So, ito muna. Okay, so ito muna ang top view yung gagawin po natin. So, meron pa kasi akong gustong ilagay dito
And anyway, this is our front pala. Okay, so ito yung ating front. So that's the front. Okay, so ito yung pinaka back view natin. But overall, this is the top view. Okay, so now, meron na tayong draft. So let's do this on our SketchUp. So, sino po sa inyo ang nakapag-install na ng SketchUp? Paki-raise yung virtual hand ninyo. Sino po ang nakapag-install ng SketchUp? Wala. Ma'am, si Jan Welmar po, ma'am. Na-install niya na po sa laptop niya. Sino po Si Jan Welmar po, ma'am. apelyido? Heradora po, ma'am. Heradura. Aside from Mr. Heradura, sino pa po? Ako. Okay, so where's my Chrome? Okay. So, the latest version ng ating SketchUp is already uploaded po on our Google Classroom. So, ito po yung installer ng SketchUp. So, pwede nyo pong install yan kahit saang computer unit. Okay, desktop, laptop computer, pwede nyo po yan i-install. Ngayon, kung ang reason po ninyo sa akin is wala kayong magamit na laptop, open po ang e-library natin. So, open yan sa mga student. Pwede po kayong gumamit yan. Just make sure na meron kayong dalang installer, of course, para magamit po ninyo. And you can install that on computer sa ating e-library. Or kung ayaw nyo naman pumunta sa school at merong malapit sa inyo na computer shops po, and ganun din, no? Dalhin nyo yung installer, install nyo po doon, and you can use SketchUp. Okay? So, ayan na po, this is the latest version ng SketchUp. Now, kailangan nyo po ditong mag-sign up. Okay? So, sa pagsa-sign up, kailangan po na, sa pag-install naman, next lang yan. Okay? So, wala ka nang ibang babaguhin doon. So, next mo lang yan. And then, once na-install na po ninyo, kailangan mong mag-sign up. Ngayon, meron siyang 30 days free trial. Okay? So, maximize nyo yung time na yon sa 30 days lang kasi may bayad po itong SketchUp. Okay? Now, after ng trial po ninyo, hindi na po ninyo magagamit yung SketchUp at not unless mag-subscribe kayo doon sa premium account. No, ibig sabihin, kailangan nyo pong magbayad dyan. But since student pa lang po tayo, hindi naman na po natin kailangan. At least you have the idea. Malay nyo in the future, no, na magamit nyo pala siya, no, magamit nyo siya sa pag-create ng mga 3D model na product, and that's the time na siguro investment na lang sa software application. So, AutoCAD kasi actually pwede naman siya na crack. Pag sinabi natin na crack is binaypass mo yung license scheme, nagagamit mo siya kahit na dapat may bayad siya. Pero kasi ginagamit ko siya sa desktop na hindi ko kinakonect sa internet. Ganon. Kasi once na-detect po yan or na-connect yun sa internet, ma-detect po niya na unlicensed yung ginagamit po nating AutoCAD kasi nga nakakrack lang siya. Same with SketchUp. Okay? So, hindi naman pwedeng hindi ako connect sa internet ngayon since we have online class. Okay? So, ganun po, gumamit kayo ng active email address, email account, and then create password, confirm, and then open nyo lang po yung SketchUp. Okay, so ganito yung itsura ng SketchUp kapag na-install na po ninyo. So, syempre, dito muna kayo sa bago, no? Ito yung una nyo makikita. Okay? So, yan yung pinakauna po ninyong makikita. So, since ang gagamitan po natin, ang measurement na gagamitan natin is meters, so, pwede nyo pong i-open na diretso na meters. No? Pero kung ang measurement naman na naka-draft sa inyo is inches, okay? So, you can use inches. So, andyan naman po yung kanyang mga measurement or mga units of measurement na pwede po nating gamitin. Okay, so let's say, nandito na tayo, no? So, click nyo lang yung simple. Okay, so ayan na po yung itsura ng ating SketchUp. Okay, so, probably, ang magagamit lang nating tools ngayon is this one. Okay, so we have the orbit. So, ano yung purpose ng orbit? So, ayan, 360 degrees yan, no? Pwede mong iikot-ikot yan, no? Para makita lahat ng sides ng ginagawa mong project.
Okay? So, ganyan yung kanyang idea. Okay? So, lang camera. So, makikita nyo po dito sa standard view, yung top view. Okay, so ganyan yung itsura ng top view. So, ganyan kasi wala pa po tayong nilalagay dyan na kahit ano. Okay, so, ayan. And then, kapag i-click nyo po yung shift sa inyong computer, so, nagpapalit siya ng tools, di ba? So, nalilipat siya sa parang kamay. So, itong kamay na to is tinatawag na pan. Okay, so, si pan, ayan. So, ganyan siya, no? You can move in any directions then. Okay, so whether left, right, from top to bottom, so ganyan din po siya. Okay? So, pag binitawan mo naman yung shift sa computer mo, so ayan, pwede mo na siyang i-rotate, okay, ng 360 degrees. Okay, so kung ayaw mo naman, kung hindi gumagana yung shift mo, halimbawa hindi gumagana, no, pwede mo naman siyang pindutin na lang dito sa pan. Okay, dito sa gilid. Ayan, no. Pag tatapat mo yung cursor mo dyan, so makikita mo na itong tools na to is for pan. Okay, which is, you can move your view horizontally or vertically. Okay, so pag i-click mo naman yung shift, okay, so ayan, no, kapag nasa orbit ka, i-click mo yung shift, para shortcut lang naman, no, yan, so pwede mo na siyang, malilipat siya sa kabilang tools. So, ayan, okay, so nakikita po. And, aside from that, no, gagamitin din natin ito. Okay, so this is the rectangle tools since square yung gagawin natin, 5 by 5 meters. So, gagamit din tayo ng tape measure. Okay, so para precise yung size na tawag dito na mabubuo po natin. And of course, after ng tape measure, gagamit din tayo nito, line. Itong mga binabanggit ko, ito yung mga basic tools when you are starting with SketchUp. Okay po, and technically, and most probably, gagamitan din po natin itong erasers. Okay, so if ever magkamali, no, we can erase. And the different materials, okay, so, yan. So, tuturo ko sa inyo yan later. So, again, let's go back to our, okay, dito para makita ko kayo. Okay, so, let's go back. So, sabi dito, the size must be 5 by 5 meters. So, ganito yan, no? So, 5 by 5 meters, dito nyo makikita yan. Dito sa gilid, kung swak na yung 5 by 5 meters. So, halimbawa, unahin po natin itong rectangle tool. Okay, so dito tayo mag-uumpisa sa pinaka origin. Okay, and then drag nyo lang yan. Okay, so as you can see, no, ang unit of measurement na nandito ngayon is inches. Okay, so ang representation ng inches is yung double quote. Okay, so kapag inches, mahirap mag-convert. Tama? So, para palitan yan, punta kayo dito sa window, model info, and then units, palitan nyo lang po yan ng meters. Ayan, so lahat, palitan ng meters. Okay, meters. Oh, so where's the meters? Ayan. And then, let's see kung napalitan na siya. Ayan. So, nakikita ninyo, class, dito sa gilid, sa right, sa bottom right, no, ayan, no, may meters na dyan sa gilid. Pero, ang hirap, saktuhin, ng 5 by 5 yan. So, ang gagawin nyo lang po, no, habang dinadrag nyo yan, or habang nakaklik kayo sa mouse, i-type nyo lang is 5. Ayaw nyang i-type. Wait lang. Baka nag-lock. 5, and then 5. Click enter. Okay? So, parang mali. Saglit lang, ha? Mag-new muna tayo. No. Hindi siya sumwak. Okay, and then file. New. Okay, so let's try again, no? Again, start tayo sa origin. Okay, so make sure na naka 5 by 5 meters or naka meters yung units dito sa gilid. And then type nyo lang 5, 5. Bakit nagre-rectangle siya? So wait lang. So 5 by 5 yan, so dapat square yan. So let's see kung square siya.
1. Ayan. Okay? So, ganun lang po. Yung sa ginaulitin ko ha, Control Z, undo lang yan, parang sa Word, no? Control Z to undo, and then go back to dito sa rectangle tools na yan, and then from the origin, okay, so yan, from the origin, ayan, so nakita nyo, in-click ko lang yung mouse dyan, so hindi nyo masaswak yan, okay, nakikita nyo dyan sa bottom right, nandyan yung mga unit, yung measurement, so hirap, no, ang hirap na isakto ng 5x5. Now, habang nakaklik kayo sa mouse, no, so i-type nyo yung 5, and then, comma, 5, and then click enter, automatically, yan na po yung 5x5 meters. Nakakasunod po? Yes, Nakakasunod ma'am. po? Okay. So, next na gagawin po natin ay, okay, so let's go back to our draft. So, yan yung itsura, no? Yan yung 5x5 meters. So, kanina mukha lang siya rectangle, but once zoom out, okay, zoom in ninyo, no? So, ayan na siya. So, rectangle siya. So, hindi pwedeng square siya. So, hindi siya pwedeng mag-rectangle since 5 by 5 yung length at ating width. Okay? So, next, ano yung gagawin natin? So, nasa top view tayo, no? Ito yung floor. Tama? So, ito yung ating floor. Ngayon, sabi dito sa ating design is dapat may counter siya sa front. Okay, nasan ba yung front natin? Okay, so technically, our front class is kung nasaan yung tao. Kung nasa si Teddy. So, this is Teddy, no? Okay, so kung nasaan yung tao. So, yan po yung ating front view. Okay, so kung yan yung front view natin, so dito natin ilalagay yung counter which measures 0.5 meters in width and 5 meters in length. Okay, so to do that, let's go back again dito sa ating rectangle. Okay, and then, so mag-create tayo dito ng, so where's the, ayan. Okay, so sabi dito, no, ang length is 5 meters, pero ang kanyang width is 0.5 lang. So, ang gagawin po natin para masakto natin yan, 0.5, comma, and then 5 meters, and then click enter. So, ayan na po siya. Okay, so nagigets po? Okay, so ganun na siya. Hindi, mahirap kasi po na tansyahin ninyo yung kayo mismo yung maglalapat ng sizes. Mas madali na i-type nyo lang, no? So, wala kayong ibang pipindutin. Pagka-click po ninyo ng mouse, habang idadrag ninyo, no? I-type lang po ninyo diretso yung sizes. So, the width is 0.5 meters by 5 meters ang kanyang length. Okay, so tapos na tayo sa front. Okay? So, ang susunod naman po natin gagawin is yung dito sa left part. Okay, so sa left part, same ng width, 0.5, pero ang length niya is 3.5 meters lang. Okay, so again, okay, start tayo dito. Okay, and then, ang kanyang haba, ay, wait lang. Okay, so let's go back dito sa, ayan, baligtad kasi eh. Okay, so dito, okay, 4.75 and 0.5 meters. Okay, so 4.75, mali. So, na rectangle. Okay, so ang kanyang haba ay, kanyang lapad ay 0.5 by 4.75. Enter. Sumobra. Control Z. Wait lang, 3.5 yata yun. Okay, so 0.25, 4.75. Okay, since 0.5 ito, saglit. Tansyahin ko na lang. Okay, so ang kanyang width ay 0.5 by 4.25. 4.25. Ayun. Okay?
So, 4.25. Hindi ko pala na-count yung 0.5 na measurement dito. So, ayan na siya, no? So, let's see. Tignan natin kung anong itsura na nung ginagawa natin. So, ayan. Ganyan. No? So, this is the top view. Okay. So, another dito naman sa right side. Okay. So, ang size dito is, let's go back. Ito siya. Baligtad lang ha, kasi nandito yung front natin sa likod. Okay? So, nakabaligtad lang. Kaya yung measurement dito yung nasa-serve as our left, and dito naman yung right. Okay? So, wag kayo masyado malito, na? And the measurement must be 0.5, 3.5 meters, and width still 0.5. Okay. Okay, go back to rectangle ulit. Ayan. So, dito. Okay, so 0.5 by 3.5. Enter. So, ayan. Okay, so yan po yung exact measurement natin. So, tignan naman natin dito sa part na to. Okay, so ikot tayo. Dito tayo sa likod. Ikot tayo sa camera. Okay, para makita niyo yung mga different views. Okay, standard views. Siguro dito sa back view. Okay, so ayan yung back view natin. Ayan. Okay, so ito na yung back view natin. Again, yung pinaka-front natin kung nasaan yung tao. Okay, and dito naman yung sa kabila niya is yung back view. So, meron pang naiwan na 0.25 dyan. Okay, so, lagyan ulit po natin. Okay, so start tayo dito. Okay, so, ang kanyang width is 0.25 by 5 meters. Ayan, so swak. Okay? So, naiintindihan po kung paano gamitin yung rectangle tool. Naiintindihan po ba? Sabihin niyo po sa akin kung mabilis at kung hindi kayo nakakasunod para makabalik tayo kaagad habang hindi pa tayo nag-move forward sa gumamit ng other tools. Okay? Now, sa likod, okay, so sabi ko sa inyo, since counter yan, lipat tayo sa kabilang view, no? Okay, so camera, standard view, front view tayo. Okay, so sabi ko sa inyo, since ito ay kiosk, no? So, dapat hindi siya kasing tangkad ng tao. Okay, so, let's say, ang taas niya is 0.5 meters lamang. So, paano po natin itataas yan, no? Paano natin ile-level yan? So, let's go to this tool. Okay? The push and pull na tool. Okay, so, kiklik nyo lang yan. And then, nakikita ninyo, parang nag-hover siya dito sa gitna. Okay? Sa mga nakaset na sa floor natin. So, kapag in-click nyo po yan and then you push na pataas, so, ganyan po yung kanyang itsura. Okay? So, let's say hanggang 0.75 meters. So, hindi naman siya ganun kataasan, no? So, yung size or yung taas niya is 0.75 meters. Okay, ulitin ko ha. Go back or select the push and pull na tool. And then, yan, select ninyo yung ipupull ninyo. And then, click and then pull. And then, set ninyo yung taas. Type lang po ninyo 0.75 and then click enter. Ayan na siya. Okay? And then, next po, dito naman tayo sa kabila, no? So, dito din, push and pull natin, same size dito sa gilid, no? Select lang ninyo, push, pataas, okay? Pull, pataas, and then type 0.75 and then enter. Okay, dito naman tayo sa other side. Okay, dito naman tayo sa other side. Click nyo ulit yung push and pull na tool. Pull ninyo pataas, type 0.75, click enter. Okay, so ganun din. So, lahat ng sides, lagyan natin. Dito naman sa likod. So, dito sa likod, sabi ko gusto ko na mas mataas siya compared sa mga counter. Okay? So, kung mas mataas siya compared sa mga counter, siguro, it is enough na makita yung mga display ko and as well as my logo.
So, click nyo again yung push and pull na tool. Okay, so mag-i-stop yan sa 0.75. Okay, pero pwede nyo po ulit yan i-pull pataas. So, another, siguro 1.5 meter ang taas. So, ayan na siya. So, let's see kung ano na pong itsura, ano na yung progress ng ginagawa natin. So, ganyan na po siya. Okay, so ganyan na yung itsura ng ating kiosk. So, kung makikita nyo dito sa gilid, merong space, no, kung saan pwede pong umentry and umexit yung employee dito sa loob. Kasi kung walang ganyan, no, anong gagawin mo dyan? Tatalon ka dyan sa counter. So, hindi po yun yung proper way, no? And, meron na tayong kiosk, no? So, ganyan yung itsura niya. Pero, I think, masyadong maliit ang counter for 0.75 meters. So, let's add, I think, let's make it 1 meter. Okay? So, i-push pa nga natin saglit. I-pull pa natin. Okay? So, let's add additional 0.25 meter. So, okay. So, let's add additional 0.25 meters. So, naliliitan ako sa counter niya. 0.25. Another one. Mali. Okay, so this one, pull nyo din ulit. Okay, so 0.25. Ayan. So, tignan natin kung hindi na siya masyadong mababa. Ayan. So, okay na yan, no? Hanggang balakang, no? Hanggang bewang nung ating customer, halimbawa. So, ganyan na siya, no? Ngayon, gusto ko sa loob merong mga drawers. No? So, gusto ko siyang lagyan ng mga drawers. Pwede ko kasing paglagyan yan ng mga cups, ng mga boxes, ng pizza, ng mga cups for beverages. So, let's go back dito sa loob. Okay, zoom lang natin yan. Okay, pan. Okay. Ayan. So, lalagyan natin siya ng mga cabinets dito sa, hindi naman siya technically cabinets. Parang ano lang, mga layers na pwede po nating paglagyan. Okay? So, since nagbebenta din ako halimbawa ng mga bread, gusto ko, alam niyo yung para sa bakery, di ba? May glass sila doon sa harap. Pwedeng glass yung kanilang um, yung pinaka-front nila para nakikita yung tinapay sa loob. So, let's do that, no? Let's create layers dito sa gilid. So, to do that, this is 0.75 meters. So, bakit lobat ang laptop ko? Wait lang. So, ang taas po niya is 0.75. Ngayon, ang gusto kong layer siguro, okay na sa akin yung dalawa. Okay, so dalawang layers. Or, let's make it 3 layers dito sa front. So, if it is 0.75, siguro 0.20 meters yung kanilang kapal. Okay, so, to do that, gagamit naman tayo ng tape measure. So, itong tape measure. No? This will serve as markings natin dito sa gagawin po nating layers. So, si tape measure, ganito siya gamitin. Okay, so, we need to start. Okay, so, select nyo yung tape measure. So, 0.75, 0.20, 60, 0.05. Tama. Okay, so from here, okay, to here is 0.05. Let's try. Enter. Nakita ba yung point? Okay, so mahirap kasing anuhin to eh. Saglit lang.
so this is the endpoint. Okay, so makikita nyo yan, no? So, let's say, masyadong malaki ang 0.05. Yan. So, nakikita nyo, nag-iiwan po siya ng markings dyan sa gilid. Okay? And then, from here, baba natin niya sa gilid, 0.05 din. 0.05. Ayaw niya mag-iwan ng markings. Yan. So, hindi lang masyadong makita, pero meron din siyang 0.5 dyan sa gilid. Okay? So, gawin natin yan all throughout. Okay? So, dito, dito sa gilid. Okay? So, from 0.5, so, gagawa tayo ng 0.20. Okay? So, ay, masyado yata makapal. So, wait lang. Okay, masyadong makapal. So, let's make it 0.10 na lang. Where's the tape measure? So, from here, no, so let's 0.10 meters. Ito na yung point of origin. Okay, so 0.10. Ayan. So, ayan, no, medyo maliit lang yung kanyang, medyo hindi visible ay yung kanyang point. Okay, so, pero yun magsiserve as guide natin later on. And then, from the guide point, another 0.5, 0.05 pala, enter. 0.05. Ayan. And then, another 0.10. Okay, so ano yung purpose nito, no? And, di ba kapag nagko-construction, especially sa mga FCM, no? Kapag magka-cut kayo ng mga wood, di ba gumagamit kayo ng tape measure, tapos pencil, pang markings doon sa size ng ikakat po ninyo, kung hanggang saan ikakat, kung gaano kalapad dapat yung, yung wood. So, ganun din po, no? So, ganun din yung purpose ng ating tape measure na ginagamit dito. So, later on, gagamit tayo itong pencil na to trace naman itong mga ink markings po natin. So, from 0.5 to, gawin natin 0.10. So, saan na yung endpoint? Okay, so 0.10, enter. Guide point. So, try natin sa gilid nga. So, lagyan natin ng guide dito sa gilid. Okay, tape measure ulit. Okay, so dito hanggang dito is 0.05. Okay, so dito hanggang dito is 0.10. Dito hanggang dito is 0.05. Okay, so dito hanggang dito is 0.10.
Right? So, let's try na i-trace siya using pencil. Okay, so, gagamit tayo ng pencil. So, ayan. This is our guide point, papunta dito sa sumunod na guide point. Ayan. So, another, no? So, from here, sumunod na guide point. Okay, so, again. Okay, so, sumunod. Okay, so, nakikita nyo naman po, no, na lumalabas yung guide point. So, ibig sabihin, nandun na tayo sa ink markings natin kanina. Okay, so, dito, lagyan natin again ng, wala pa siyang markings. Okay, so, from here to here. Okay, so 0.10 meters. And then from here, another 0.5. Okay, so next is 0.10. Next, 0.5. Ayan, so next ulit, 0.10. Ito ba yung markings? Okay. And then, again, trace natin itong pencil. Ayan. From guide point to guide point. Okay, so wala pang guide point yung dito sa gilid. Okay, 0.5. Okay, so ito ay yung kapal ng layer lang, tapos yung spaces nila in between, ha? 10.9. Makinig kayong maigi kasi next week mag face-to-face tayo and kayo po yung susubok nito. Okay, so from guide point, 0.5. So trace ulit natin. Okay, pencil. So, nag-i-snap naman yan, no? Pag nare-reach na po ninyo yung guide point. Ayan. Okay, so gagawin ko na lang storage sa ilalim. Ngayon, okay, so ito na yung mga layers natin, no? Ito na yung markings natin sa ating mga layers. Okay, so ang gagawin naman po natin dyan next is to push up to 0.45
meters. So, let's try. So, itong mga to, no, ipupush natin. Okay, so yan, push hanggang 0.45. Okay, so let's see. Tingnan natin yung harap. Kung umayon ba sa gusto natin yung design. So, hindi naman siya sumobra. Okay, so another, no, i-pull natin again. Okay, so i-push naman natin yung susunod. 1, 2, ito. Okay, so push 0.45. So, hindi natin pwedeng i-0.5 siya. Well, actually, wait lang. Try natin. So, 0.5 din siya. Kaso, ang problema, ganyan yung itsura niya. Okay? Kapag ano natin, no? So, mahirap siyang lagyan later ng glass kasi nakasagad yung kanyang layer. Okay? So, that's why we need to stick with 0.45 para at least meron 0.05 na allowance doon sa dulo. So, push natin siya ng 0.45. 0.45. So, 0.45. 0.45. Okay, so, ito. Okay, so gagawin ko na lang siya as storage, no? Sa baba. Okay, so 0.45. Yan. So, para merong lagayan dyan sa ilalim. Okay, so, ngayon, so meron na tayong mga layers. Pwede din po ninyong lagyan ng layers dito sa gilid, ha? Okay, or cabinets dito sa gilid. So, kayo na po yung bahala na maglagay dyan kasi mas maganda po na merong mga storage sa gilid. May mga layers niya sa gilid kasi maliit lang po yung space natin. So, we need to maximize our space para paglagyan pa po ng other materials. Okay, so dito, pwede din po ninyong lagyan ng, pwede namang yung cabinets dyan na square. Okay, or rectangle yung pataas. Okay, so, ganon, no? Para meron pa rin po kayong additional na mga cabinets as magsiserve as additional storage and container po ninyo dito sa ating kiosk. Okay, so, demonstrate ko na sa inyo kung paano gamitin itong tape measure tool. Okay, so probably, no, kung paano lang din po kayo nagme-measure. Okay, using tape measure, ganun lang din po yung gagawin ninyo. So, after ninyo maglagay ng mga markings, i-trace na po ninyo using pencil. Okay, so ganun lang po siya kasimple. So, nakukuha po ba? Nakakasunod pa po? Nakakasunod pa, class? Nandiyan pa ba kayo? O, wala na yata kayo. Nandito po, ma'am. Nakakasunod po. No, mas We're, maganda. we're here, ma'am. We're here. Oh, good to know na nandyan pa kayo, ano? Okay? So, makinig mabuti because ito subukan nyo po yan lahat, no? Kaya yung mga student na hindi nagpapakita ng interest, especially no, kanina, no, di 5 yung pumapasok ang aga, no? And lahat po kayo ay susubok. And lahat po kayo ay gagawa ng sarili po ninyong kiosk. Okay? So, it doesn't matter kung tatagal tayo dyan ng 1 linggo. Okay, so you can borrow my laptop during our time, 11 to 12:30, para gawin po yan. If ang problema po ninyo is laptop. Okay? Yes, Benedict, nagtataas ka po ng kamay. Ma'am, paano po kami, ma'am? If si ma'am, apat lang po kami. Pwede That's, pong magsama-sama na po kaming apat, ma'am. Isa lang asan po yung kasi may 4 laptop na sa amin. FCM? Nandito ba? Oh, JB. Si JB Yes. po, ma'am. Si JB and Si Wilmar po, tsaka si James, ma'am. for now, gumawa muna kayo ng individual na draft ng kiosk. So, yung draft is ganito lang itsura niya, ha? Drawing lang. Hindi nyo gagawin sa sa SketchUp. So, ano lang siya, draft lang ninyo kung ano yung gagawin ninyo sa SketchUp. Kasi yung paggawa po ninyo will be actual next week, face-to-face tayo. Meron po ba kayong face-to-face schedule sa mga major subject ninyo? Class? May schedule kayo na face-to-face sa major ninyo? Yes, ma'am. Monday, Tuesday po, ma'am. Monday, Tuesday. Oh, so we can meet Tuesday siguro, no?
para makapag-actual po tayo. Kasi after po ng actual po ninyo, kailangan po ninyo mag-submit sa akin ng kiosk. After ninyo mag-submit ng kiosk sa akin, gagawa na po kayo sa SketchUp nung group or class Ma'am, project yung po iba po ninyo. Monday Yun lang. na po yung pinaka-last. Ha? Monday lang po yung iba ma'am yung schedule ma'am. O, di pasok sa ng Tuesday. Tuesday schedule po natin. Oo, nasa inyo naman yan. Kung ayaw ninyo, edi wala po kayong activity. Ganun lang po yun kasimple. Okay. So, can we proceed po? Okay, so, I think we're ready to proceed na. So, meron na tayong ganyan, no? Ngayon, ang plain, ang pangit, no? Kung kiosk ninyo is ganito ka-plain. So, ang idea ko is wood-like structure or wood-like design yung aking kiosk. Okay, so paano ko siya gagawin ngayon? Aside sa wood siya, gusto ko dito is glass siya para nakikita po yung mga naka-display na food. Tama? So, nakikita ninyo itong dito sa gilid, sa right side. So, meron tayo dito mga materials and different components and styles. So, dito muna po tayo sa materials. Okay, so sa materials, wood. Okay, so click nyo lang yung wood na yan. So, siguro, ang tsura ng aking gagawin ay, let's pili tayo na maganda. Wood floor. Okay, so wait lang. Okay, so let's see this one. Pangit. Gusto ko mirror, nakikita yung, ayan. Okay, so nakikita yung kanyang loob. Okay, so hindi ko naayos dito, so dapat merong cover yan sa gilid, dapat hindi nakikita yan, no? And, so kung ganyan, no, naka-mirror or glass na yung kanyang is nakikita na po yung um, paglalagyanan po natin ng mga display ng food po dyan. Okay, so another is, gusto ko glass lang yung sa harap, the rest is wood-like structure na yung kanya. So, let's say, this one, ayan, so ganyan lang siya. No? So, everything is wood-like ang kanyang itsura. Select ulit yan. Ayan. Okay, di ba madali lang siyang gamitin? And with that, you can produce a 3D model ng product. So, lahat ba wood-like na? Pati sa likod, lagyan na din natin para uniform sila. Okay, so yan na, no? So, meron ng, nakuha mo na yung concept to o yung concept na gusto mo. So, ganyan yung itsura niya. So, lagyan natin siya ng tiles sa baba. Okay, so gusto ko medyo wood-like structure din yung kanyang itsura. Okay, so ganyan. Okay, so you can also change that into, ayan, no, other designs na depende po sa preferences ninyo. Okay, siguro ito na lang. Ayan, so, ayan na po, no? Ganyan lang siya maglagay ng design. Kung gusto niyo naman na solid color lang, pwede naman kayong pumili dyan. Okay, so, kung ang ginagawa ninyo is swimming pool, halimbawa, ayan, yung mga example ng materials na pwede po ninyong gamitin. Kung gusto niyo ninyo is tiles, ayan, so, meron naman kayong pumili na ganyang klaseng tiles. Okay, so, click nyo lang dyan and using this bucket, no, paint bucket, automatically po kahit naman hindi nyo po i-select yan, kapag nag-select kayo dyan ng design ng tiles na gusto ninyong gamitin, yan, so automatically po, no? So, ganyan lang siya kasimple, no? Palit-palitan nyo lang according to your preference. So, yan. Kayo na po yung bahala na mamili ng design po na gusto ninyo. So, ayan. Okay, so, balik tayo dun sa una kong ginawa. Okay, so you can also
Kapag sa bahay naman, so pwede kayong maglagay dyan ng mga windows covering. So, ayan na siya. Actually, andyan na siya halos lahat. Okay, sa roofing, ayan, yung mga itsura ng bubong na pwede po ninyong gamitin. Ayan. So, different patterns. Ayan, so, let's see kung paano siya nag-work. Kung anong pattern. O, ganyan. Okay, so, ayan, no. Okay, so may pattern sa loob. Okay, so, metal. Ayan, so, pwedeng metal. Usually sa plumbing, no, mga metal, or kung gusto niyo yung roof ninyo metal, so walang problem yan. So, yan po yung pwede ninyong gamitin. So, again, class, makikita po siya dito sa gilid, sa may default tray, no? And then, select nyo lang po yung materials, and then yan. No, mag-select na kayo. Kung gusto nyo ng solid color lang po yung gamitin ninyo, so let's say, this one, ayan. So, ganyan po siya. Okay, so I hope na gigets. Alam niyo kung paano ninyo hanapin para pag tinanong ko sa inyo next week, alam po ninyo kung saan ninyo pupuntahan. So, yan na. Meron na tayong kiosk, no? Kulang na lang po dito is dagdagan pa ng mga drawers dyan sa gilid para mas maraming um, tawag dito, para mas marami kayong container. So, dito, nakalimutan ko siyang lagyan ng harang. So, pwede naman akong gumawa dyan, class, ng maliit lang na 0.5 lang, 0.05 lang dyan. Then, i-push ko siya sa dulo para matakpan yung itong container na to. Okay, so, yun. So, pwede ko siyang gawin dito. Okay, so, magpo 0.5 lang ako. So, let's try nga. Para matakpan siya. Kasi pangit tignan na nakikita yung mga display nyo dyan sa gilid since glass yan. Okay, so, from here to here. Tapos dito. On edge. 0.5. Okay, so mag-draw tayo. And then, i-push natin siya. Tingnan lang natin kung matatago. 0.45. Kasi, ayun siya, oh. Natago po siya. Okay, so nalagyan ko lang siya dito ng konting ano. Pero wag niyong i-ano sa sobrang taas. So, lagyan niyo pa rin siya ng space para wala siyang hati dito sa gilid. Okay, so, ayan lang, for demonstration lang. Ayan, so pwede ninyong lagyan po ng harang yan dyan sa gilid. Kasi kapag wala yan, ayan, nakikita po ng buo yung doon sa loob. Okay, so kasi supposed to be dapat cabinets yan, no? And hindi ko na siya ginawa kasi I'm demonstrating lang po paano gamitin itong mga basic tools na to. Okay, so I hope nagigets, nakukuha po yung idea or the logic behind kung paano po ninyo ito gagawin. Okay, so let's say okay na, no? Ito na halimbawa yung kiosk mo. So dito, you can also add cabinets dyan. So hindi ko na muna siya i-measure, no? Para at least for demonstration lang. So, maglalagay ako dyan halimbawa ng additional layer. Okay, so hindi ko na sinakto ha, pero the proper way is gumamit kayo ng tape measure. Okay, so pull natin siya palabas. So, 0.25. 0.25. So, ayan. So, may ganyan siya, no? Para ano lang, lagayan lang halimbawa ng kahit ano, kung ano-ano. Okay, so let's make that color white. Where's the white color? Ayan. So, iwa-white ko lang siya. Para clean yung look. Actually, masaya gawin to, no? Kasi very basic lang siya. Especially during the process na nakakabuo na kayo ng model. So, yan. Ayan. So, meron na ako halimbawa lagayan dyan. No? Pwede ako mag-display dyan ng dyan nakalagay yung aking permit. O, ganyan. Mayor's permit. So, dyan na naka-display. Di ba usually naka-frame siya? So, yan.
And then, you can add logo. Sa pag-add naman ng logo, go lang kayo sa file. And then, uh, import. Okay, so mag-import na kayo ng ayan. So, pwede na kayo mag-import dyan ng mga pictures na pwede po ninyong ilagay dyan. Okay, so halimbawa, CIT logo na lang. Okay, so import natin si CIT logo. Okay, so ayan na siya. Ay, baligtad. Okay, so pwede na kayo mag-import no, ng mga photos na pwede po ninyong na gusto po ninyong ilagay dyan. So, go lang kayo sa file and then import yung pictures or pictures na gusto po ninyong ilagay. So, let's see again. So, ganyan lang po siya kasimple, no? Ganyan lang kasimple yung ating kiosk. So, kung gusto niyo pang maglagay dyan ng parang ganito, ito oh. So, I think I can open another file. So, wait lang. Desktop. Kiosk. So, open ko nga to. Wait lang. Ayan. So, kung gusto ninyong maglagay, ayan. So, ito yung ginawa ko nung una. No? So, kung gusto po ninyong maglagay dyan ng parang roof dyan sa taas, ayan. So, ganun lang din, no? I-tape measure nyo muna yung size nung pundasyon na gagawin po ninyo. So, halimbawa, ganyan. And then, i-pull nyo lang siya pataas. Okay. So, ayan. Meron na po kayong roof na ganyan. Okay, so ito yung initially, ito yung una ko pong ginawa, no, cafe bread. Itong photo na to is in-import ko lang sa aking desktop, no. File input lang 'yan. Okay, so ganyan po yung itsura ng kiosk na 5 by 5 meters ang size. Okay, so do you have additional question, class? May tanong po ba kayo? So basically po ang ginamit lang natin na tools ay okay, so unang-una is the rectangle tool. So, where's the rectangle tool? Okay, sumunod na ginamit po natin na tools is tape measure. Okay, so after natin gumamit ng tape measure tool, syempre, binakat na natin yan ng pen tool or yung line. Nag-draw na tayo ng tinatawag po nating line. And ginamit din natin yung push and pull para magkaroon ng 3D form yung ating kiosk. And of course, the orbit and fan para makita po natin yung different view nung ating every angle nung ginagawa po nating kiosk. And you can also use eraser if ever na merong mali dito sa mga linings po ninyo. And another thing for the designing, so palalagyan na natin ng mga texture and paint ganon no, or tiles itong ating ginagawang kiosk, no, pwede kayong pumunta dito sa gilid, which is the default tray, and then go to materials. So, sa materials, pwede kayong pumili dyan. Depende sa kung ano yung kailangan ninyo. If you need bricks, carpets, colors, solid colors, glass and mirrors, landscaping for fencing and vegetation, you can also use metal, patterns, roofing, stone, synthetic surfaces, tiles, water, window coverings, and wood. So, kayo na po yung bahalang pumili dyan sa gilid. So, once in-click mo naman yan, it's automatically ma-enable yung tinatawag nating paint bucket tool. And kapag in-click mo yan, no, automatic po na makukulayan or mailalagay dyan yung preferred na design na gusto po ninyong mangyari dito sa ating kiosk. So, yung kiosk, ganito lang siya kasimple. Okay, sabi ko nga sa inyo, ito yung mga kiosk na usually nakikita natin. Para siyang mga pop-up store sa mga mall, no, kung if you want to start your own business. Okay, so additional question, class. May tanong po ba? Ah, nag-end yata yung call.
Mga ilang minutes ako nawala, Eduardo? Mga ano po yata, ma'am? Mga 5? 5 minutes? Yes, ma'am. Alright. Saan na iba? Saglit na lang to, 15 minutes na lang po. Ewan ko, ma'am. Nag-live po yata sila. Ma'am, tanong ko lang, paano yun, ma'am? 5 meters po ba yung gagamitin natin na sukat? O ano? Opo, 5 by 5 meters po. Uniform po. Lahat po kayo 5 by 5 meters. Yung Sige po, ma'am. Pa-inform po yung others to join. Sige po, ma'am. Chat na lang po Saglit sa na lang to before Yes tayo po. mag-lunch break. Ano ulam? Nagutom na yata yung iba, nag-lunch na. Alright, so, see you on Tuesday. Face-to-face po tayo, no? And please kindly bring your own laptop computer if there's any available po. And here's the final product or the final output. So, if you want to add additional, let's say dito parang groupings dito sa taas, no? So, same process. Pwede din po kayong maglagay dyan ng, i-measure lang po ninyo yung size ng pundasyon nitong roof na gagawin po ninyo. Okay, so yan po halimbawa yung ginawa ko, no? So, this is an additional cabinets dito sa loob. Ayan. Okay, for more storage capacity. Okay, so ano? Ma'am, hindi po yata kayo naka-share screen. Hindi ba? Hindi po, ma'am. Okay, so wait lang. Alright, so visible na po. Yes, ma'am. Yes po, ma'am. So, here's the final output ng ating ginawa, no? So, pag i-discuss ko kasi sa inyo ng buo yan ngayon, no, medyo matagal. And this is the final output for the cafe bread. So, ayan po siya. Okay, so as you can see here, gumawa ako dito ng, meron pa po siya ditong additional cabinet sa loob for a more spacious storage. Ayan.
So, may mga cabinets dyan sa loob and also layers dito sa loob. Okay, so yan. So, additional cabinet din sa likod. Okay, so gumawa din ako dito. Naglagay din ako ng mga posters ng products na ino-offer ko. So, ayan siya. So, sabi ko nga sa inyo, kung hindi nyo nakita kanina, you can click file and then import ng photos. So, click nyo lang yung import na yan para makapag-import po kayo ng wait, loading. Okay, ng photos dito po sa ginagawa ninyong kiosk. Okay, so ganun lang po siya kasimple and then drag and drop lang para ma-size po ninyo. So, itong nakikita naman po ninyo dito sa gilid is 3D text, no? Okay, so wait pa. Okay, so click nyo lang yung large tool sets dito. So, ulitin ko ha. So, go to view, toolbars, and then click nyo lang po yung large tool sets dito para meron kayong extended tools dito sa gilid. Okay, so yan siya. So, ito ay 3D text. Okay, so ito yung ginamit ko dyan. Ayan, so 3D text po yan para magkaroon ako dito ng cafe bread or yung pangalan ng aking store or ng aking kiosk. Okay, so ito po yung i-click nyo dyan sa gilid. Okay, the 3D text. Okay, so very self-explanatory naman po yung mga nandito sa gilid. And yung mga ginamit po nating tools, again, we use the rectangle tool, pencil, pen tool, so mukha siyang pencil pero for lining yan. And gumamit din tayo, of course, the orbit and pan para makita natin lahat ng sides ng kiosk na ginagamit po natin. And of course, the push and pull para magkaroon ng 3D forms itong ating kiosk. And eraser, no? If ever na meron tayong mali sa mga markings natin. And of course, we use the materials, no? Dito sa may default tray para makapili po ng mga materials na pwede po natin gamitin. So, automatically naman ma-enable yung paint bucket tool dito sa gilid kapag in-click na po ninyo kung ano yung desired na style or materials na gagamitin po ninyo dito sa kiosk. Alright, so, yan po. So, here's the final output. So, yan. So, para makita nyo po yung buong view, kasi ang isasubmit nyo sa akin ganito. Okay, so pupunta kayo sa camera, and then standard view, top view. And then file, export as 2D graphic. Okay, so 2D graphics, click nyo lang yon. And then, wait, loading ang ating unit. So, dito na siya siguro sa download. So, this is the top view. Okay, and then export. Okay, ngayon kung pupunta ka dito sa in-export natin, sa download siya nakasave. Ayan na po ngayon yung itsura niya. Okay, so ibig sabihin, in-export niyo itong kiosk natin ng naka-top view. Ganyan yung itsura niya ng top view. So, syempre, lahat ng views niyan, kailangan po ninyong i-export. Babalik ulit kayo dito sa camera, standard view, front view. So, lahat po yan ha, top, bottom, front, back, left, right. Yan po yung kailangan po ninyong i-export. Okay, so let's say front view. So, ganyan yung front view niya. And then, go to file again, export to the graphics. And then, pangalanan ninyo, top view. Okay. I mean, front view pala. Okay, so, front view. And then, export. Okay, so if you're going to go back to the sa na-export ninyo, ganyan po yung masasave. Okay, so kapag gusto niyo namang i-save yan as, halimbawa, hindi nyo natapos ngayon, balikan nyo bukas o mamayang hapon, file nyo lang and then export and save as 3D model. Okay, para pwede pa po ninyong balikan yan. So pag in 3D model mo yan, yung file mismo po yung masasave, yung editable file, yung pwede po ninyong i-save. Okay, tanong po sa saving. May tanong pa po? Ma'am, tanong ko ma'am, paano yung magle-layout ma'am? Pagle-layout ng Yung kanina ma'am, dito? bago mag-ano ma'am. Yung isa po ma'am. Ito? Wait lang. Ito? Yung, yan ma'am, yan ma'am. Pwede po Ano pong- ninyong i-layout, drawing lang sa kamay.
Pero hindi ko kailangan ng drawing na ano, na sobrang ganda. Alam mo yung para ka nag-i-scratch lang na para basta maiintindihan ko kung ano yung naka-drawing doon. Para lang siyang blueprint, ganon. Sige po, ma'am. Okay, so ganyan lang. Kahit nga sa kamay lang, no, pwede niyong i-drawing. Kahit nga ang pagdo-drawing niyo is ganito, halimbawa, yan yung ano, gagawin niyo yung perspective view. So, kahit tiko-tiko yan, wala akong problema dyan. As long as naiintindihan ko yung drawing na gusto ninyong mangyari. So, halimbawa, ganyan, no? Okay, so, mahirap mag-drawing dito sa mouse. So, halimbawa, ganyan yung perspective view. Sabi nyo, dito yung inyong counter. Okay, so, ang hirap mag-drawing. Yan, counter yan halimbawa. O yan, basta naiintindihan ko po kung ano yung design idea na ginagawa po ninyo. Okay, so ganyan lang. Tapos sabihin nyo front view yan. Ang hirap mag-drawing. So yan, ganyan lang. Hindi ko kailangan ng sobrang gandang drawing po. No? Kasi ang kailangan ko po is ito. No, na magawa nyo into 3D model yung nakadraft sa inyo. Kahit nga scratch lang yan, tatanggapin ko yan. As long as naiintindihan ko yan. Wag naman yung scratch na parang ano naman, no, na hindi na maintindihan ang sulat. Sulat ng grade 2. So, wag ganun, no? At least naiintindihan ko po yung design na gusto ninyong mangyari. Okay? And then, lahat yan gagawin ninyo. Top view, front view, left and right view. Okay? So, back view. So, lahat po ng angle, kailangan po ninyong i-drawing yan. Okay? So, pwede din naman ninyong ilagay nyo sa isang bond paper lang, okay lang. Hindi nyo kailangan paghiwa-hiwalayin yan na isang bond paper, isang view, no? Hindi po ganun, no? Kahit nasa bond paper, 4 or 2 yung nakadrawing dyan, wala pong problema. Okay? Picturean nyo lang po yan and you need to upload that today until 5 p.m. Okay, so Tuesday ko pa inaantay yan, wala pong nagpasa. 3 na lang nga po yung hinihingi ko, wala pa nagpasa. Ngayon, individual, no? Para kapag hindi nagpasa yung inaasahan mong magpasa at ikaw hindi ka nagpasa, edi ikaw yung may problema. Ano? Okay, so ganun po, no? So this is the final product. So pwede nyo pang it is very basic and simple lang kasi nung pinagawa sa amin ito ng client halimbawa is dapat um, hindi siya ganun kamahal yung kiosk kasi ang pinaka-investment nila is more on the product not dito sa kiosk. Okay, so kailangan nyo din i-consider yung cost nung paggawa ng kiosk, yung kiosk na gagawin po ninyo for your client halimbawa. No? So, wag overdo, no? And wag gawing sobrang expensive po nung kiosk. Kasi let's say we are starting a business pa lang and yung kiosk mo, binonggahan mo na, nandun na halos lahat ng 50% ng capital mo, hindi po yun effective na business planning or strategy. Okay? So, meron dyan maliit na door sa likod. No? Basta kasya lang yung makalabas at makapasok lang yung isang tao. Okay? So, yan po. No? Ganyan lang kasimple. So, madali lang siyang gamitin, no? Madali lang siyang gamitin yet. It can produce the same output as AutoCAD. It can also produce a 3D model nung product na gagawin po ninyo. And after that, after po ng kiosk, you may start planning your class project. And gagawin din po ninyo dito sa SketchUp yung product po na ipoproduce ninyo. Okay, so hindi kailangan na mahal yung product na ipoproduce ninyo. Tandaan po ninyo, the reason why isang buong klase sa isang produkto is para hindi po kayo masyadong gumastos. And if ever na may mga readily available, yun na lang po yung gamitan po ninyo. So, hindi nyo po kailangan gumastos ng malaki doon sa product. Kasi ang idea natin is yung product na yon is affordable, yet effective or magagamit po ng ating consumer. Naintindihan po? So, yun po ang ating end ng ating discussion. And, again, hanggang 5 p.m., 5 p.m. ang kiosk draft. And I'll be seeing you on Tuesday face-to-face. Malinaw po? Ma'am, 5 p.m. today po. Yes, 5 p.m. today po. Sa school po ipapasa, ma'am? Google Classroom po, kung saan po nakalagay yung hindi ko pa naman inaalis doon yung pagpapasahan ninyo yung kiosk draft. So, submit nyo lang po yun doon. Doon pa rin. Wala pa kasi nagpapasa. Si Mendoza,
nagpasa siya pero tinapos na niya, binuo na niya. What I'm looking for is draft pa lamang po. Okay, so improper ang wala kayong draft. Parang, sabi ko nga sa inyo, para kayong gagawa ng bahay na wala kayong blueprint. So, mahirap naman gagawa ng bahay na wala kang design. Tama? No, kung kailan ka nagbubungkal ng lupa, saka mo iniisip yung design. Okay, so that's not the proper way po. Alright? Naiintindihan po? Okay, so one more attendance. Kindly open your camera po for taking the attendance. And this is recorded, kaya i-upload ko din po mamaya yung recorded discussion natin para meron kayong reference. Okay, so if ever nagputol-putol ang data or internet connection ninyo, pwede po ninyong balikan. Okay, so may tanong pa po? Wala na? Gutom na? Ma'am. Wala na po? Okay, so kung wala na pong tanong, see you again next week, Tuesday, face-to-face. Okay po? So, you may leave our group meeting po. Thank you so much for attending today.